Daling araw pa nga lamang ng Merkules ay inihanda na nga ni Papa itong mga papaya na gagamitin sa pang-atsara. Kapagbalat na rin nga siya dyan ng papaya bago siya umalis papunta doon sa taniman at ito namang si Baby Asiana ay napakaaga ring gumising. Akala mo naman ay magbabalat ng papaya. Sabi nga ni Mama, ito ay nasa 30 kilos itong papaya na kanilang babalatan at yayadya rin. Dahil nga nakatapos ng magbalat ng papaya at hiwa-hiwa na ito ay ito for the yadyad naman ang mga person. Habang nga naliligo dyan si Ate kaya ito nagyayadyad muna ang Daddy Tano at maya-maya ay magpapahatid na yun sa pagpasok. Paggagawa nga ng atsara ay syempre kailangan dito ng luya, ng asukal, ng bell pepper, ng paminta at carrots. Tayo na nga tumulong na rin si Ate Jean sa pagyayadyad at syempre itong si Baby Asiana ay nakitulong-tulong na rin pagbigyan ng walang legalig ang batang maliit. Sa paggagawa nga ng atsarang papaya dito ay maraming yadyaran nga ang kailangan at maraming effort ang gagawin. Sanayan ko na rin nga dito sa amin sa probinsya na kapag may kainan, merong handaan, may mga pusyunan, may kasalan ay hindi mawawala ang atsarang papaya. Kasi nga ito'y pantanggal umay sa inyong kakaining marami. Ako nga muna ay nakiyadyad din ng papaya. Sayang ang laki ng braso ko din kung hindi ko naman gagamitin sa pagyayadyad. Todo ako sa effort dyan sa pagyayadyad o tingnan nyo naman super bilis kong yumadyad. Kailangan kong makarami bago ako pumasok. Maya nga ay nagsipagdatingan na ang aming mga tiyahin din na tumulong sa pagyayadyad. Syempre hindi naman kakayanin niya ni Tito Iling mag-isa. At habang ang nagyayadyad ang iba ay eto merong mga naghihiwa naman ng carrots. Yung carrots kailangan may design yan. Flower ang design para naman maganda ang presentation kapag naluto na ang ating atsara. Paghihiwa nga ng luya at bawang dito ay super liliit dapat kaya naman todo sa effort. Tapos nga magyadyad ng papaya ay eto, kailangan naman banlawan ng banlawan or hugasan ng hugasan itong papayang niyadyad. Tapos kailangan tong pigain ng todong-todo bago ibilad. Ibilad nga pala ang papaya para naman ito ay mas pumuti. Siyempre para magandang tingnan. At ito na nga ang mga binibilad na niyadyad na papaya. Medyo madali itong matutuyo kasi nga ay nasa stainless ni inilagay. At dahil nga buo-buo ang niyadyad na papaya na pinatutuyo kaya naman hiniwag-hiwag muna ito para naman mas matuyo pa. Mga kalahating oras nga lamang itong ibinilad ni Mama. At habang ang binibilad ang niyadyad na papaya, ito nagpakulo naman ng napakaraming suka na may asukal. Nilagyan na nga ng bawang at luya. Brown sugar nga ang gamit dyan kaya medyo mapula-pula. Hiintayin nga lamang yung kumulo para ilagay itong mga carrots at bell pepper. Siyempre, kailangan mong tikman kung ano nga ang lasa nito. Dapat ito'y maasim-asim na matamis-tamis. Tayong lasa nun ay nag-aagaw ang asim at tamis. Siyempre, pag okay na ilagay mo naman ang pasas. Tapos, pag okay na at pagkakulo na maaari nyo nang ihalo dito sa niyadyad na papaya. Kaya ito naman na ang itsura ng finished product. Ganito nga yung atsara dito sa amin sa Mindoro. Tapos kapag lumamig na yan, ilalagay na namin yan sa mga bote para naman pangbigay sa mga ninong at ninang ng ikakasal. O diba, meron ng pantanggal ng umay. So paano ba yan mga kananay? Ito nga lamang muna for today's video. Maraming salamat sa panonood.